So what's up Dre? Nagbabalak ka ba magpalit ng single-sided swing arm or ng pro arm sa iyong motor? So bago ako bumali, panoorin mo to para malaman mo kung yung mga pros and cons ng pro arm na nabibili sa market katulad ng RC swing arm na ginagamit ko. So let's go. Bali ito yung Sniper 155 ko na ginagamit na naka single-sided swing arm o pro arm. Itong single-sided swing arm ko ay nakadesign para sa Sniper 150 or Sniper 155. Sa motor kong to, plug-and-play lang siya, pero kapag sa ibang motor, malamang i-convert mo siya. So, simulan natin sa pros kapag nagkabit ka na itong ganitong klaseng swing arm sa iyong motor. Para sa akin, napakaganda ng aesthetic na to kapag naka single-sided swing arm ka sa iyong motor kasi napaka-matchy na tignan at saka napaka-stylish niyang tignan. Kapag bumili ka nga pala ng RC swing arm na katulad nito, meron na siyang kasamang mugs. Harap likod dyan. Tapos, isa sa nagustuhan ko rito, malapad yung mugs niya sa likod, tsaka dun sa harap pala, tapos tsaka sa likod. Compared dun sa stock o kaya yung RB5 na ginagamit ng iba. Sa handling naman, hindi naman siya magbabago kapag ganito yung gamit mo. Kaya lang, ang nakaka-apekto sa handling ay yung paglapad mo ng gulong. Dahil mas malapad na yung mugs mo sa harap at saka sa likod, syempre mas lalapad din yung feel ng gulong mo or yung contact patch ng gulong mo sa kalsada. That being said, medyo mas magkakaroon ng konting grip kapag nagto-turn ka ng manibela. Ganoon din kapag nagbabanking ka. So mas mararamdaman mo na mas kumakapit yung gulong mo dun sa kalsada. So para sa akin, wala naman itong masyadong pros, talagang forma lang. Tapos kapag yun lang talaga para sa akin. Tapos yung additional grip dun sa gulong. So yung consequence naman tayo. Ang consequence nito kapag sa Sniper 155, hindi fit yung front fender mo. Kailangan mo magtabas para ma-fit yung gulong mo kasi masyado nang malapad yung front mugs mo. Tapos kailangan mong gumamit ng wide T-post para masalpak siya dahil kung hindi, ayun, sasayad yung gulong mo. So itatanong niya sa akin kung pwede ba siya sa long ride or sa endurance. Ang sagot dyan ay depende. Bakit depende? Kapag very long ride tapos or endurance, nakadepende kasi dun sa driving habit mo. Kung lagi kang power shifting tapos mahilig kang mag-racing, magkakaroon ka ng slight adjustment o slight problem pagdating dun sa swing arm mo. Pag lagi ka kasing power shifting, ang tendency, yung chain slack ng kadena mo ay lumuluwag siya. So, kailangan meron kang baong tools lagi. Na, ito, para dito. 15mm to, yung size nito. So, kailangan lagi kang may baon na socket or yung back wrench. Tapos, kailangan mo ng adjuster na C-spanner para dito. Malaki ito eh. Nasa more than 30 mm yata. 46 pala, 46. Yun. So, ang isa pang ayoko dito, makikita nyo yung sprocket ko. Hindi kasi to RK. So, napipilitan akong bumili ng ibang aftermarket na sprocket kasi as far as I know, ang Sniper 135 Classic, ang largest sprocket niya ay 45 teeth lang. Kaya bakit Sniper 135, Sniper 150 yung motor ko. Itong swing arm kasi nito, 4 stud lang po yung kabitan ng sprocket, which is applicable lang sa Sniper 135 Classic. Hindi katulad sa Sniper 155, marami siyang stud. Tapos sa RK chain, sa RK sprocket, wala kasing yun. Ang preferred ko kasi is 48 teeth. Ang kasama ditong sprocket sa likod ay 43 teeth lang or tama, 43 teeth lang. So medyo mahirap maghanap ng sprocket sa likod kapag ganito yung gamit mo. Add ko na lang na isa pa lang maganda rito kapag nag-a-adjust ka ng chain slack, isang side lang yung kailangan mong i-adjust. Hindi katulad ng sa ibang swing arm, dalawa, left and right yung ina-adjust mo, di ba? Dalawang 8mm yata yun o 10mm na nut yung i-adjust mo. Dito lagi naka-align sa gitna yung gulong mo. Yan ang maganda rito pala. So kapag nagpalit ka ng pro arm, yun, dahil lalapad nga yung gulong mo sa harap at saka sa likod, magkakaroon ka ng konting adjustment.
adjustment doon sa feeling na kapag ginagamit mo siya. So yung pag-turn mo ng manibela, medyo may kapit kasi medyo maiilang ka talaga kapag ginagamit mo siya sa siguro mga first week na ginagamit mo siya. Talaga maninibago ka, pati doon sa pagligo mo na nagko-corner ka. Kasi mararamdaman mo talaga yung grip dahil nga mas malapad na yung gulong mo. So yung kailangan mo ng konting adjustment doon para masanay yung sarili mo na ganoon talaga yung feeling kapag lumiligo ka na. So, isa pa ang consequence kapag naka-pro arm ka, kailangan lagi kang may dalang socket para dito sa nut. Magkabila yan. Ito kasi 43 mm yung socket na kailangan mo while yung sa kabila is 46. So, bakit kailangan lagi kang may dalang ganon? In case na sobrang kailangan mo magpalit ng sprocket o kaya kailangan mo higipitan yung nut dahil lumuluwag. Yun. Kailangan mo talaga siyang dalhin, lalo na kapag nag-endurance ka o nagla-long ride ka. Kasi napakahirap maghanap ng ganong kalaking socket para ma-adjust mo lang tong nut dito at saka sa kabila. So in case na magkaroon ka ng problema doon sa internal ng swing arm, yun, isa pa consequence, medyo mahirapan ka maghanap ng pyesa lalo sa mga bearing. Sigurado for sure, yun, mga special bearing yung ginagamit dyan, katulad nung nut na lang, di ba? Yung nut na lang, special nut yan, nasa sobrang laki. Kaya, kahit ako, ilang beses na ako naghahanap ng nut yan para palitan, pero wala akong makita ng kanyang kalaking nut. Siguro, papasadya ka, ganun. Pero kapag maglo-long ride ka, tapos chill ride ka lang naman lagi, ayun, pwede siyang gamitin talaga. Wala ka magiging problema kapag naka-pro arm ka, tapos long ride, basta chill ride lang, wag ka lang magpa-power shift. Doon ka lang talaga magkakaroon ng problema. Isa pa pala sa nagustuhan ko rito, yung brake hose niya nakatago. Ayan. Ito lang makikita mo. Kasi nakatago siya dito sa likod ng swing arm. So, hindi siya lulundo o gagalaw kasi nakaklip siya. So, yun lang yung mga dapat nyo malaman sa pro arm ng RZ swing arm. So, kung mayroon pa yung gusto malaman tungkol sa pyesa ng motor ko, mag-comment lang kayo. Let's go!